makikita po natin, meron pa rin tayong minomonitor na bagyo na si Bagyong Halong. May international name po na Halong. Galing ito sa Vietnam. Galing po ito sa Halong Bay, no, isang lugar sa Vietnam. Kung saan po, no, si Typhoon Halong ay uling namataan may 1,800 kilometers east, northeast extreme northern Luzon. So ito po ay isang typhoon category na. At sa ngayon nga, lalong lumilit yung posibilidad na ito'y pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Hindi natin ito inaasahang makakaapekto sa ating bansa. Samantala, sa may katimugang bahagi ng Bagyong Halong, makikita po natin may isa pang low pressure area na huling namatan mahigit 2,000 kilometro naman silangan nito ng Eastern Visayas. Sa ngayon nga, ito nga low pressure area nito maaring maging bagyos ngayong araw. Subalit, base sa pinakahuling datos natin, posible po ang maging direksyon nito ay pahilaga, hilagang kanluran at maliit yung posibilidad na ito ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Mas malaki po ang posibilidad na ito ay kikilos pahilaga, susundan po nito yung naging direksyon ng Bagyong Halong at maaari pong pag lumapit ito sa Bagyong Halong ay mag-dissipate po ito or malusaw. So sa ngayon po, no, natin inaasa makaka-apekto yung low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, sa loob ng PAR, dalawang weather systems naman na nakaka-apekto sa ating bansa. Ang una po yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito ang magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan, Mindanao at gayon din dito sa may area ng Palawan at ilang bahagi ng Bicol region. Samantala, umiiral na po ngayon itong northeasterly wind flow. Ito yung hangin nagmumula sa hilagang silangan. At dahil nga makikita po natin kapag may northeasterly wind flow, ay pahudyat na po yan, napapunta na tayo sa tinatawag na transition period. Kapag sinabi nating transition period, ito yung panahon na kung saan nagbabago na po yung direksyon ng hangin mula doon sa southwest o yung galing sa timog kanluran, nadala ng southwest monsoon, papunta naman tayo dito sa papunta sa hilagang silangan na direksyon. Ibig sabihin, papunta na tayo sa panahon ng amihan. Climatologically speaking, nangyayari po ito sa buwan ng Oktubre, which is this month po yun. No? So ngayong Oktubre, papunta na tayo sa transition period kung saan patapos na yung habagat at papunta na tayo sa panahon naman ng amihan or northeast monsoon. So abangan nyo po yung magiging update ng Pag-asa tungkol dito sa transition period, mga pagbabago po ng ating panahon. Samantala, malaking bahagi naman ng Luzon ang makararanas ng mga isolated o pulo-pulong mga pag-ulan, posibleng mga mahihinang pag-ulan sa may silangang bahagi ng Northern and Central Luzon. Malaking bahagi naman ng Western and Southern Luzon ay makararanas sa mga isolated thunderstorms. Yung area ng Bicol Region at Quezon Province makararanas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ang mga pag-ulan, particular na nga dito sa may area ng mainland Bicol Region. Maliban dito, wala na tayong